And I would like to bring you in the book of Psalms chapter 18, verse 30. Ang sabi dito, As for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. Hallelujah. Sa Tagalog naman po, pakibasa po ng sabay-sabay sa Tagalog ang pamamaraan. Ang iyong mga salita ay maaasahan. Kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. Iyon. So, salamat sa Panginoon, at sa umaga po ito ay pamagatan po natin, trust and rely on God. So, ito po yung ating salita. Trust and rely on God. At tunay na sa huling kapanahunan po ito, marami po ang manghihinawa sa kanilang pananampalataya. Na para bagang ang napakarami sa kabila ng napakaraming mga salita ng Diyos na kanilang tinanggap, napakaraming salita ng Diyos na ipinangaral sa buhay, but still ay nangyayari na umaalis pa rin, tumatalikod at lumalayo sa makapangyarihang Diyos. Kaya sa umaga pong ito ay mayroon po tayong tatlong bagay na dapat natin maunawaan at mapagbulay-bulayan, mapagnilay-nilayan. Yan, malapit ng yan, Semana Santa. Tayo ay magninilay-nilay. Yan, ng salita ng Diyos. At ito po yung mga bagay na kailangan po natin nilay-nilayan bago po natin ipagwalang bahala ang ating tinanggap, ang ating itinuro, ang ating napakinggan. Amen? Na salita ng Diyos. At kailangan po natin ngayon sa kapanahunan pong ito dahil marami pong may mga rivalry. Mayroong rivalry, may competition. Bagamat ang Diyos hindi kayang kompetensyonin yan ng kahit sino. Amen? Dahil sabi nga, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Kaya walang sino mang maaaring tumalo sa Kanya. Amen? Pero dapat tayo mga Kristiyano, maunawaan natin bakit sa kabila na alam natin that He is a powerful God, He is the everlasting God, pero ganun pa man ay lumalayo tayo sa Diyos. Paano po natin nilalayuan ang Panginoon? Una, sa hindi natin, pagdalo sa gawain ng Diyos. Pangalawa, sa hindi natin pagtanggap at pagsasagawa ng salita ng Diyos. Amen? Pangatlo, at ito na nga yung bunga. Yung hindi tayo nananalangin. At ang bunga nito ay ang paglayo natin sa Diyos. At pagkahulog sa kamay ng makapangyarihang lumikha sa atin. Kaya po sa umaga pong ito, ay maunawaan natin na ang Diyos ay hindi nagbabago sa Kanyang pangako. Amen? Hindi nagbabago ang Panginoon sa Kanyang pangako because He is the unchanging God. Amen? He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Tao po ang nagbabago, hindi ang Diyos. Ang Diyos ay hindi pabago-bago ng isip. Ang tao ay pabago-bago ng isip. Ang Diyos, pag sinabi niya mangyayari, magaganap. Pag sinabi ng Diyos, pero ang tao pag nagsabi, mag-iisip ka pa muna ng 100 times kung tutupad ba o hindi. Are you with me, church? Yeah. Amen? Pero ang nakakalungkot, maraming mga tao, mas pinagtitiwalaan ang salita ng tao kaysa salita ng Diyos. Hello? Kaya po ngayong umaga, I believe na babaguhin ng Diyos yung ating perspective, yung ating pananaw.
Amen. So umaga po ito. Dahil ito na po ang kailangan natin, dahil alam po natin that the world is already unpredictable. Hindi na natin maunawaan ang mundo ngayon. Di po ba? Hindi na natin masabi kung ano ang mangyayari bukas. Tingnan niyo na po, ang ating, di po ba? Example na lang po natin. Hindi po tayo nagtatalakay dito about politics, pero example lang natin. Di po ba? Tingnan po natin, sino ba ang mag-iisip na nagpunta lang ng Hong Kong, pagbalik ng airport, huhulihin siya. Di ba? Walang nakaisip noon. Kaya tayo nagtaka. Ano? Ha? Talaga? Di ba? Ganun na lang yung ating mga sinasabi. Kasi nga, napaka-unpredictable na ngayon ng mundo. At ganun din po ang pagdating ng Panginoon. Hindi din natin alam kung ano ang oras, anong araw, anong panahon, anong buwan, anong taon. Ang sa atin lang po, kinakailangan tayo po ay mag-rely, amen, at magtiwala. Umasa tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? So, ngayon po umaga, bakit po kailangan natin? Kaya po sinasabi ng salita ng Lord kanina sa atin, ano po sabi niya? As for God, His way is perfect. Pakisabi, perfect. Perfect. Kung ikaw ay naghahanap ng perfect, huwag mong hanapin sa tao ang perfection. Sa Diyos lang natin yan makikita. Amen? So, sabi po, ang ina pong sabi dito, as for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. Yan. Di ba? Pag sinabi po natin, ano yan? Flawless. Ito ay ating maaasahan, mapagkatiwalaan. Amen? And He shield all who take refuge in Him. Sabi niya, Kanyang pinoproteksyonan, Kanyang iniingatan ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Sino po dito nagtitiwala sa Diyos? Pakitaas sa kamay. Yan, ikaw yun. Iniingatan ng Diyos. Ito yun ang sabi niya. So now, we must trust and rely on God. Why? Number one, because we must trust and rely on God because God is perfect. Amen? So, kailangan po natin na tayo po ay magtiwala at ibigay natin ang ating pag-asa ay sa Diyos. We can rely on God. Maaasahan natin ang Diyos. Kaya po, why? Bakit? Kailangan natin magtiwala sa Diyos at huwag sa tao at huwag sa ano pa mang mga bagay na alam mong mahalaga sa iyo. Huwag tayo din magtiwala. Kayamanan mo, ari-arian mo, talento mo, ano man yan, sabi niya, huwag kang umasa. Huwag kang umasa diyan. Bago sabi niya, rely on God because He is perfect. Amen? So, He is perfect God. Kaya ang sabi po ng Isaiah, sige po, palagay po muna ng Psalms 18:30. Ayan, ito yung ating verse. Yan, yung na lang na Isaiah chapter 46 verse 10. So, sabi po doon, sa ating teksto, ang sabi po doon, siya ay isang perpektong Diyos. So, kung siya ay perpektong Diyos, wala na tayong dahilan. Walang rason para hindi tayo magtiwala sa Diyos. Walang rason at dahilan para ipagpalit natin ang Diyos sa mga bagay na ating mga mahahalagang ginagawa. Are you with me? Yes. Amen. So, He is a perfect God. Isaiah chapter 46 verse 10, ano pong sabi niya? Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa mga hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat kung gustong gawin. Praise God. So ano po sabi diyan? Nang buong Isaiah, He is perfect God. Ano po sabi niya? Sabi niya, una pa lang sinabi ko na. Sabi niya, sabi niya gano'n, na mangyayari. Hello, church? Sabi niya, lahat ng sinabi ng Diyos ay mangyayari.
Pakilagay mo nga underline mo nga ng red yan. Ang lahat ng sinabi ko, sabi niya gano'n, mangyayari sa hinaharap. Amen? Eh sabi niya, mangyayari sa hinaharap. It will happen. Kaya huwag kang mainit. Huwag kang mabagot. Sabi ko nga nung maghintay ka kasi mangyayari ang lahat ng sinabi niya. Hindi niya sinabi na mangyayari ang mga ilan sa sinabi ko. Hindi po. Sabi niya, lahat. Sabihin ko natin lahat. Yan. So, lahat ng sinabi ng Diyos ay mangyayari. At ano pa po? Sabi niya, ang aking mga inihayag ay magaganap. Ang lahat ng kanya ipinahayag. Amen? Kaya double. Inulit niya. Sabi niya, lahat ng sinabi ko mangyayari. Tapos sabi niya, sinunod niya, ang lahat ng aking inihayag, ang lahat ng aking inihayag ay, ano po, magaganap. Amen? Kaya sabi niya, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Amen? So, ang gusto ng Diyos ang mangyayari. Kasi, kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin sa buhay mo. Amen? Ano lang ang gagawin natin? Rely and trust God. Amen? Magtiwala ka lang sa Diyos. Huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayanan. Kasi, lilipas ang mga talento natin at kakayanan. Lilipas ang ating mga galing. Lilipas ang kayamanan. Lilipas ang lahat ng katalinuhan. Di ba? Ano sabi ng isang awitin? Sino yun? Si Freddy Aguila. Tatanda at lilipas din ako. Di ba? So ano ang meron tayo? Wala. Tatanda at lilipas ang lahat ng meron tayo. Kasama ang talent mo, ang galing mo, ang karunungan mo, ang kayamanan mo na iniingatan. Sabi niya, lilipas ang lahat ng yan. So, meron ba tayong maipagmamalaki sa Diyos? Wala. Rely. So, rely and trust God. Amen? Magtiwala na lang tayo sa Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi po ng Panginoon, sabi niya, trust in the Lord with all your heart. And lean not in your own understanding. Hindi ko ba? In all your ways, acknowledge Him. And He will direct your path. Amen. Kaya sabi ka, magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Huwag! Huwag! Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Di ba? Nakakatakot ang magtiwala sa sarili. Di ba? Bakit ano ba ang meron tayo? Di ba wala naman? Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, di ba? In-anoint ka ng Lord. Pero yung kung ano man ang meron tayo ngayon, sa Panginoon pa rin yan. Sa Lord pa rin yan galing. Amen? But sabi po ganon, lagi tayong magpakumbaba sa Panginoon. Kasi po, ang tunay na nagpapakumbaba sa Diyos ay nagtitiwala sa Diyos. Walang alinlangan, walang agam-agam. Amen? So, trust and rely on God. Bakit po? Kasi He is perfect. Lahat ng kanyang sinabi, mangyayari. At lahat ng kanyang gusto, magagawa niya. Amen. So kung halimbawa, anong gusto niyang disenyo sa'yo, kaya niyang gawin yun. Amen? At tiwala ka lang. Kung bakit ang Diyos hindi makakakilos sa buhay mo, sa buhay ko, it is because ayaw mong pahintulutan ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Are you with me? Yes. Kaya hindi makagawa ang Diyos sa buhay mo kasi sa totoo lang, ikaw ang ayaw na pahintulutan ang Diyos na gumawa sa buhay mo. Perfect God siya eh. Ayaw mo pa? Hello? Kaya sabi niya, rely and trust on God. Umasa tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Pangalawa,
God is faithful. So we must trust and rely on Him. Tapat ang Diyos. Kaya kailangan natin na tayo po ay umasa sa Panginoon. Magtiwala sa Diyos. Amen. Pag sinabi ba natin na umasa at magtiwala sa Diyos, wala na tayong gagawin. Hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na mag-aaral, hindi ka na maglilinis, hindi ka na maliligo. Yan bang ibig sabihin nun? Hindi po. Dahil nagtitiwala ka sa Panginoon, di ba? Dahil ikaw ay umaasa sa Diyos, hahakbangan mo. Amen? Hahakbangan mo. Makikipag-cooperate ka. Makita sa iyo na ikaw ay tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Mag-aayos ka ng buhay. Hello? Mag-aayos ka ng buhay. Kasi, ano po? Alam mo na ang Diyos ay nasa iyo. At nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? He is faithful God. Tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Ano ang ating dahilan? Ano ang magiging rason natin para hindi tayo magtiwala sa Panginoon? Tapat naman pala siya. Dahil ang sabi ng Panginoon, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I will never leave you, I will never forsake you. Sabi ng Panginoon. Yes, tingnan po natin ang Psalms 100 verse 5. Sabi niya, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Wow, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi niya, ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen? So, kailangan talaga natin mag-rely sa Panginoon, umasa sa Diyos. Bakit? Kasi tapat ang Panginoon. Hindi siya nagbabago. Bakit? Yung kanyang katapatan ay base sa kanyang pagmamahal sa iyo. Amen? Ano man na nakikita niya sa iyong karumihan, ano man makita niya sa iyong kasalanan, still, magiging tapat ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi mahal ka niya in the first place. At tayo, ganun din po dapat tayo. Kung tapat ang ating Panginoon sa Kanya, sa atin, kung tapat ang Lord sa Kanyang pangako, we must rely and trust God. Ipakita din natin na tayo ay nagmamahal din sa Panginoon at tayo ay tapat din sa Panginoon. Hello, church. Mananatili, sabi niya, throughout generations. Di ba? Walang hanggan, walang katapusan ang katapatan ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ano po ba? Bumagsak man tayo, pagbago natin, sa Panginoon pa rin tayo. Amen? Bakit? Kasi tapat ang Lord. Madapa ka man, pagbangon mo, nakita mo sarili mo, sa Panginoon ka pa rin. Amen? Kasi tapat ang Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. So, we must trust and rely on God. Amen? Huwag na natin ipagpapalit ang Diyos sa ano pa mang mga bagay. Hello, church. Amen. Romans chapter 8:28. Yan. Matatapos na tayo. Praise God. Sino dito excited na umuwi? Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Palakpakan sa Lord. Hallelujah. Sige po, Romans chapter 8 verse 28, sabi niya, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya alam po natin, amen, na ang lahat ng bagay, ano po, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Hello? Take note, church, lahat ng bagay. Masama man yan nangyari sa'yo, mabuti man yan yung nangyari sa'yo, sabi ng Panginoon, lahat ng bagay ay, ano po, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Amen? Ng mga umiibig sa Kanya. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin, kung kailan ako nagiging born again, kung kailan ako nagiging anak ng Diyos, kung kailan ako naging Kristiyano. Tsaka naman ang dami-dami ng problema, hindi pa nga tapos yung isa, meron na namang susunod. Masunod yung isa, meron na naman nakaabang. Ano ba naman klaseng buhay ito? Huwag po tayong ganon. Dahil ang sabi ng Lord, He is faithful. Ang gusto lang ng Panginoon, you must rely and trust on Him. Amen?
At ito lang ang gusto kong bakit mayroong mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maunawaan na para bagang ang hirap-hirap tanggapin. Bakit po? Kasi, sabi po ganun, ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. Para sa ikapapahamak ba? Hindi. Sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Amen? Kaya alam mo kapag iniibig mo ang Diyos, kapag mahal mo ang Diyos, marami kang pagsubok. Hello? Palatandaan na ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Kaya kung wala kang pagsubok, ano mangyari? Totoo ka kayang nagmamahal sa Diyos. Kasi chill-chill ka lang. Easy-easy lang. Pupunta ng church, hindi. Pupunta ng church, hindi. Absent, hindi. Absent, hindi. Absent, present. Absent, present. Di mo ba? So ano po yung pinasabi natin? Trust and rely on Him. For He is faithful. He is perfect. Kaya hindi natin pwedeng sisisihin ang Lord. Lord, ano ba ito? Dami-dami problema. Hindi. Magpasalamat ka. Sabi nga, sabi niya, Apostle Paul, sabi niya, rejoice in the Lord always and again. I say, rejoice. Amen? Ay po ba may sakit? Yes. Kasi alam ng Lord, para sa ikabubuti sa mga umiibig sa Kanya. Alam ng Lord Diba? Sabi niya kanina doon sa Book of Isaiah, sabi niya, gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Di ba? Gagawin ko ang lahat. Ngayon, kung dahil sa sakit at karamdaman, dahil katitino, gagawin niya ng Lord. Hello? Kung kinakailangan magiging malahog ka muna, bago tayo makarealize, di po ba? Alam niyo si Job. Ano nangyari kay Job? Siya ay sino nakakaalam ng kwento ni Job? Siya ay isang influensyadong tao, mayamang tao, maraming mga kahayupan. Di ba? May baka, may kalabaw. Ibang klaseng kahayupan. Di ba? May mga anak, asawa. Di ba? Nasa kanya na ang lahat. Sabi rin sa makitin, nasa kanya na ang lahat. Pero dumating ang panahon na sinubok siya ng Diyos. Hello? Yung kanyang katapatan at pagsunod sa Panginoon. Ano nangyari? Na tinanggal muna sa kanya yon. Ginamit si Satanas. Meron ba tayong ganyan? Buhay? Meron ba tayong ganyan? Ang ganda-ganda ng paglilingkod natin, tapos bigla na lang magpapadala ng isang prinsipe ng kadiliman. Na siyang magtutukso-tukso. Yan. Diba? Magkikiliti-kiliti. Yan. Para maayos tayo sa Diyos. Para makita natin na dapat lang tayo magtiwala sa Panginoon. Na dapat tayo ay umasa sa Panginoon. Hindi sa mga bagay na meron tayo. Amen? Huwag tayong umasa sa mga bagay na meron tayo. Mawawala, lilipas lahat yan. Lilipas din yan. Amen? Ang mahalaga dito, yung nag-iisa. Kayamanan natin yung mahalin ng Diyos, magtiwala sa Panginoon. Amen? Dahil kapag meron ganito, sabi ko naman, if you have Jesus Christ, you have everything. Amen? You have everything. Ito na nga lang patutuho namin, hindi po tayo nagpapasikat dito. Hello? Hindi po tayo, ano pa ibig sabihin yan, hindi tayo nagpapasikat dito, hindi tayo kumukuha ng simpatiya dito. At lalong-lalo, hindi tayo nagtitiwala, hindi tayo umaasa sa tao. Are you with me, church? Hindi tayo umaasa sa tao. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo umaasa sa tao, ha? Ayan. Sa Diyos tayo umaasa.
Amen. Dahil perfect siya, He is perfect, He is faithful. Oh. Eh ano po nangyari doon kay Job? Balikan natin. Pagchichismisan muna natin si Job. Ano nangyari sa kanyang buhay? Nawala na ang lahat na yun. Kayamanan, pamilya, magagandang anak, lahat ng kanyang mga kahayupan, nawala lahat ng yon. Nagbago ba siya sa Lord? Hindi siya nagbago. Ano sabi po niya? Hubad akong dumating sa mundo, hubad din akong babalik sa Diyos. Amen. Kaya nung nakita sa kanya ng Panginoon yun, eto ngayon, dahil nakita ko ikaw ay umaasa sa akin, dahil nakita kong nagtitiwala ka sa akin, kung ano ang meron ka, dodoblihin ko ba? Ibabalik ko sa iyo. Nangyari? Yes, nangyari. Basahin nyo na lang title. Nangyari. Binalik ng Panginoon. Bakit? Kasi tapat siya eh. Tapat siya. Kaya sabi niya, gagawin ko ang gusto kong gawin sa buhay mo. Kaya pahintulutan mo lang. Allow God to do things in your lives. Amen? Pahintulutan mo na ang Diyos ay gumawa sa buhay mo. Huwag mong pigilan. Amen? Sabihin mo ngayon sa iyong katabi, mula ngayon, pahintulutan mo ang Diyos na gumawa sa buhay mo. Amen? Hallelujah. So, He is faithful. Kaya sabi po ganon, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ibig sabihin, kapag may mga dumadating sa buhay natin, ibig sabihin po yan, tayo po unang-una, pagpapakita yan na tayo ay umiibig sa Diyos. Amen? At ang pangalawa, ito po yung mga bagay na kung saan, mayroong purpose ang Diyos. May layunin siya. Bakit nangyayari? Mahirap man yan intindihin. Minsan na makahirap tanggapin. Minsan parang hindi natin kayang tanggapin. Pero, sabi po, may layunin ang Diyos sa buhay niya. Amen? Kaya nga, sabi niya, ang Diyos ay tunay, ang Diyos ay tunay, tunay na nagmamahal. Diba? Huwag mong isipin na iniwan ka na. Kasi tapat ang Lord. Sapagkat ang tunay ay may layunin siya sa bawat pangyayari sa buhay natin. Amen. So just rely and trust on God. And then the last one. Amen. God's word is reliable. We must trust and rely on God because His word is reliable. Hebrews chapter 6 verse 18. Sabi po dito, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have led to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. So, ang nais lang po dito, na ibigay sa atin ng Panginoon na ang salita ng Diyos ay maaasahan. Amen? Hindi tayo kagaya ng ilan na ang kanilang pananaw sa salita ng Diyos ay, tinta lang na isinulat sa papel. Hindi po yun ang ating pananaw. Ang sabi po, the Word of God is alive and active. Amen? Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Sabi ko ganun. Na kung saan ay magkabilay talim. Tumatagos ito sa ating mga puso at maging sa mga kaso-kasuan sa ating mga buto at laman ay naghihiwalay. Ito po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? So, rely on God and trust Him because His word is reliable. Maaasahan natin. Tapat ang kanyang salita. Kung hindi tapat ang Diyos, wala sanang nagpapatotoo dito. Amen? At kung hindi tapat ang Diyos, wala sana kami dito na mga pastor ninyo na nangangaral. Pero kami mismo nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay maaasahan. God's word is reliable.
nangyayari, nagaganap, natutupad doon sa mga taong umiibig, sumusunod at abad sa Kanya. Amen. Kaya sabi po, ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at ang panunumpa. Sabi niya ay hindi magbabago. So, ibig sabihin, sabi niya, two unchangeable things. Ayun, sabi niya, ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at ang panunumpa ay hindi magbabago. Sige nga po, basahin natin para maintindihan natin. Sabay-sabay. At ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at yun. Amen? Sa dalawang bagay, ang hindi mababago. Ano yung dalawang bagay? Ang pangako at ang kanyang panunumpa. You know? Kaya pangako at ang panunumpa ng Diyos sa iyo. Kaya napakahalaga na alam mo yung pangako ng Diyos sa iyo. Napakahalaga na dapat alam mo kung ano yung panunumpa sa iyo ng Diyos. And that is the Word of God. That every time you receive, that every time you listen to the Word of God, God speaks to your heart personally. Nagsasalita ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yun po napakahalaga. Kaya dapat mayroon tayong kaya tutulad yan, nakaupo tayo dito lahat. Dapat paglabas natin, alam natin mayroon na tayong dala-dalang salita, pangako ng Diyos. Sa ating mga narinig ngayong umaga, may dala na tayong pangako ng Diyos. Paglabas natin, mayroon na tayong na-install sa ating puso at sa ating isipan na pangako ng Diyos at panunumpa niya sa atin. Dahil ito ang dalawang bagay na hindi magbabago sa isipan ng Diyos. At ano po ang sabi po niya? Hindi niya kayang magsinungaling. Hello? Ang Diyos ay hindi kayang magsinungaling. Kaya po sabi niya po ganon, tayo na nagpakalinga sa Kanya, sabi niya, ay matibay, mayroon tayong matibay na pag-asa. So ito po yun. Bakit ngayon? Gano'n naman pala yung sinasabi ngayon sa atin ng Diyos. Bakit konting problema lang, latang-lata ka na? Attend ka lang para dalhin mo yung tithes and offering mo? At saka yung pledges mo sa building mo, pagbaba mo at pagbigay mo ng iyong tithes and offering at pledge mo sa building, parang ang lungkot-lungkot mo. Na para bagang nawalan ka na ng pag-asa sa binitawan, sa binigay mo para sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, no? Ano po sabi niya? Dalawang bagay. Sabi niya, ang pangako niya at ang panunumpa ay hindi magbabago sa Kanya. Gagawin niya. Amen? Ngayon, ano yung pangako sa atin ng Diyos? Hello, church? God's Word is reliable. Kaya tayo, di ba? Kaya tayo, tinuturo natin dito. Kaya nga sinasabi natin na tayo po ay full gospel. Na kapag sinabi natin full gospel, purong salita ng Diyos yung ating ibinabahagi dito. Hindi po tayo kumukuha sa kung saan mga libro. At kami din po ay hindi rin po kami nagbibigay ng sarili naming mga salita. Bilang mga pastor ninyo, kinakailangan at dapat mangyari ay magmumula sa salita ng Diyos, which is the Bible. Amen. Wala po tayong susundin, kundi ang salita ng Diyos. Because God's Word is reliable. Amen. Kaya nga sabi niya, langit at lupa ay mapaparam. Ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Amen? Praise God. Kaya church, kung kulang pa tayo sa pagtitiwala sa Panginoon,
Kung aandap pa yung ating pagtitiwala sa Panginoon at ang ating pag-asa sa Diyos, ngayong araw na to, challenge tayo ng Lord. Kinakailangan natin magtiwala sa Panginoon. Ano man yung kalalagayan mo, ano man yung sitwasyon mo, na para bagang wala ng solusyon, na para bagang wala na yan katapusan. Pero ang sabi ng Lord, trust and rely on God. Amen? Ito yung mga bagay na kailangan natin gawin. And then, ano pong sabi po ganon? Ayan. Conclusion. Psalms 12 verse 6. Ano po? Sabi niya, the word of the Lord are pure words, like silver refined in a furnace on the ground, purified 7 times. Ito po yung sabi ng Psalms. Ano po ibig sabihin nito? That we must value the word of God. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Amen? Kailangan natin ito. Kaya kung tayo ay nagpapahalaga ng salita ng Diyos, kaya nga sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Amen. Amen. Sabi niya, ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay. Bagkus, sabi niya, sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. At maraming taong ayaw dito. Bible, nakapuri yan. Bible, abala yan. Which is very wrong. Kung alam lang talaga nila ang katotohanan. Sabi, the word of God, di ba? Is sweet like in a honey. Di ba? That is the word of God. Maraming nature ang word of God. The word of God brings healing. Hello, church. The word of God brings life. Amen? Salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. So we must value God, value the words of God, for it is reliable. Kaya sabi nga po, ito ay dinalisay. So pag when you say value, we must, it is worthy of our attention. Ito ay nararapat na pag-ukulan natin ng pansin. Amen? Kaya nga dito tayo, di ba, kapag during Word of God, hanggat maaari, di ba, ino-off natin yung ating mga cellphone. During Word of God, hanggat maaari, hindi tayo nakikipag-usap sa ating katabi. At dahil ito ay salita ng Diyos, dahil sabi niya, it is like, sabi ko ganon, ano mo sabi niya kanina? Silver. Yeah, it is like silver, purified in crucible, like gold refined 7 times. Kagaya ng ginto. Diba? Refined 7 times. Talagang dinalisay ito ng mga ikapito. Di ba na ibig sabihin nito ay nagre-require ng ating attention. Meaning to say, the Word of God is worthy of our attention. Amen. And not just an attention, it also requires our obedience. Sabi mo sa iyong katabi, required obedience. Yan. Hindi lang attention ang hinihingi sa atin dito, bagkus hinihingi din ang ating pagsunod. Amen? Hinihingi din natin pagsunod. Kaya pagka sinabi ng Panginoon, do not neglect the Sabbath day. Keep the Sabbath day holy. Sinusunod natin. Di ba? Dahil ito yung ating common gathering. Sunday, dahil walang pasok lahat. Kung may pasok man yan, di absent. Diba? Pero mostly wala namang pasok ang Sunday.
O, ano pa po? Sabi niya, keep the Sabbath day holy. Kaya lang naging Sunday yan kasi nga, the first day of the week is Sunday. Amen? At yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Lagi ay first, lagi ay unang araw. Amen? Kaya tayo may mga first fruit. O ang ating first fruit of time, ito yun. Binibigay natin sa Lord yung ating first fruit ng time, Sunday. First day. Di ba? So ito yun. So it is worthy of our attention. The Word of God is reliable. Sabi niya, it is refined 7 times like gold. Sabi ganun. So we need to say, it is worthy of our attention, worthy of our obedience. Amen? Kaya sabi nga, pagka sinabi, love one another. Matatagyan ba natin yun? Iyan ang utos ng Diyos. Love one another. Kung hindi ikaw ang kapag-love one another, di i-opposite mo yan. Hate one another. O-opposite yan. Kasi ayaw mo ng love. Love one another. Oh. Ano pang sinasabi? Maging kabalikat kayo ng pasanin ng bawat isa. Kung ayaw mo makibalikat at nagpapabalikat ka pa, di ba? Di wala na naman tayo. So, rely on God. Trust God. Because the Word of God is reliable, worthy of our attention and our obedience. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagkakataon ito. Salamat sa Panginoon. Hallelujah.